Magandang gabi po mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga OFWs at Filipino Guerrilla Forces, sa lahat ng mga laang kawal, ng mga kaibigan. Magandang gabi po. Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers Commentary Opinion Assessment. Basahin po muna natin itong isang picture dito na nakalagay noong October 18 ng Ang Balita Ngayon, no, AMP. Ang sabi dito, tell me, and no offense to COA, meron bang confidential fund or intel fund na na-disallow? Wala, di ba? No receipts are required for confidential funds. It is in the circular. You read it. Attorney Rowena Guanzon, former COA Commissioner. Ang balita ngayon. Yun yung sinabi dyan. Ngayon dito naman sa bandang gitna, nandyan si picture ni BP Sara, no, yung humarap siya dyan. Dito sa kabila, AMP pa rin. Sabi dito, taxpayer, napagod magtrabaho, maraming kalta sa sweldo, SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, yung PhilHealth at iba pa. Pero itong tupad, napagod magwalis. Bihira lang daw, kuminsan hindi pa nagwawalis pero may sahod. Dito naman sa AKAP, walang ginagawa pero napagod pumila. Well, ando na yon. So, ang pang-apat dyan na hindi nilagay, yung mga politiko di umano, karamihan ng mga politiko, hindi naman lahat. Pero karamihan ng mga politiko, abay napagod, pagod na pagod sa kabibilang ng pera. Ayun ang masaklap doon. Baka barya-barya naman yun, no? So, tingnan natin. Mga kababayan, ang pag-usapan natin ngayong araw ay tungkol sa People's National Political Party na nung inumpisa na natin, no, na may prinsipyong National Socialist Capitalism. I-explain natin dito ngayon kung ano ito. Kaya hindi natin patagalin pa itong sequence ng ating presentation. Factors, yung National Socialist Capitalism Principle, who can join, sino ang pwedeng sumali dito sa ating partido, no? Solution, and then yung shout-out. Mag-shoutout tayo ngayong gabi. So, tingnan natin. Ito na. Para makita natin yung 3 factors for change. Yung ating detailed analysis, opinion assessment. Una, dahil 3 yan, ang una dyan isang issues, no? Ano ang mga issues? Then leadership. So sino ang leadership o ano ng leadership na yan? Logistics, yung logistical support. Kasi hindi natin mapagalaw yung anumang organization kung wala itong tatlo. At hindi talaga magsasucceed ang changes kung wala ito. So issues, punta tayo. OBP, tumanggap ito ng unqualified COA report. Ibig sabihin, malinis ang OBP. Kung kaya't, inano na natin dito, no, malinis. So ang lower house, yun na ngayon ang ating titingnan din, no? Para patas. May PI fund issue yan na 26 billion, hindi ito na-clear Resolution 10, medyo sinabi nila batas yan kasi sila ang nagpagawa niya, may resolution sila. Sige, ayun na tayo. Kickback issue sa mga projects, hindi yan na-clear. So, flood control issue, illegal insertions by the billions, yan ang issue na yan. Ayuda issue, corruption issue, misappropriation issue, then bribery issue nung ika nga dyan daw umano sa Okada, no? Yung Senate increase of GAA, ito rin yung sa Senate. So tingnan natin para sa Office of the President. Ito, sinabi ni former President Digong, sabi niya, ang gobyerno na ito walang project. Wala kang makikitang project dyan. Maintenance na lang. Kasi ayuda na lang, naubos doon, naubos ni Romualdez, congressman lang pero left and right ang pamigay niya. Ang Maharlika Fund, ang target nila 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yan, empleyado. Sa mga trabahante yan, ito kinuha, binigay para ayuda. Ang SSS, kinuha rin ang 62 billion. Private din yan para sa mga empleyado. LBP, or Land Bank of the Philippines, 62 billion. DBP, Development Bank of the Philippines, 62 billion. Kaya iyang sa sundalo, pati iyang retirement nila, patay yan. So, yan ay binasa ko lang sa sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte, the 16th President of the Republic of the Philippines. So, galing yan sa SMNI, no? So, tingnan natin. So, yan ang issue. Tingnan natin ang leadership. May 4 tayo ngayon na leadership dyan. Si PBBM, si BP Sara, si SP Cheese at si House Speaker Martin. 4 yan na leader natin sa political leaders. So, titingnan natin. Ang tanong, sino sa kanila ang gusto ninyong mag-lead? Sa People's National Political Party, National Socialist Capitalism.
na ating itatayo. So, tingnan natin. Iisa-isahin natin sila. Si PBBM, di umano meron itong rank of First Lieutenant sa Philippine Constabulary noon at nag-training ito sa iba't ibang tulad ng Marines, sa Army, sa Ranger, sa SF, di umano. So yun. Si BP Sara naman ay Colonel ito. Colonel sa Philippine Army Reserve Force. Di umano, nag-training ito si BP Sara sa Basic Airborne Course sa Army, no? And then Advanced Artillery Course sa Army din. At syempre, Command and General Staff Course dyan sa CGSC. So, maliban dyan, eto si BP Sara, di umano, ay may experience bilang isang empleyado. Dahil nagtrabaho ito sa Supreme Court pagkatapos niyang graduate bilang isang abogada. So, tingnan nyo nga naman. So, meron siyang experience, no? Kumbaga, lapat siya doon sa socialist, no? So si SP Cheese, wala tayong masyadong alam dito, pero ang alam natin, abogado ito si SP Cheese. And at the same time, nakita natin siya noon, kongresista ito, hanggang ngayon, senador. Si House Speaker Martin naman, hindi natin alam masyado ang kanyang background, pero alam natin na isang matibay din ito na haligi na politiko diyan sa Visayas, no? So lumaki ito siya sa politics. So titingnan natin na sa inyo, sino sa kanila ang gusto ninyong mag-lead sa PNP or People's National Political Party, National Socialist Capitalism. Ipapakita natin yan mamaya. So sino sa kanila? Mamili po kayo, PBBM, BP Sara, SP Cheese, HS Martin. So mag-comment lang po kayo. Huwag kayong mahiya. I-comment nyo po ang inyong gusto dyan. And then kung gusto nyo pang dagdagan ang comment nyo, you may do so. Ayan. So Socialist Capitalism Principle. Ito yung socialist form of governance. Yung socialist form of governance o yung forma ng pamamahala para sa istriktong implementasyon ng patas or parehong proteksyon ng mga mamamayan sa ilalim ng batas at government social services. Yung mga tulad ng education, medical na mga pangangailangan, social security o di kaya yung pension sa SSS, yung hustisya, yung teknolohiya, yung impormasyon, yung equitable livelihood and income, yung magkaroon ng parehong income ang lahat ng mga tao, trabaho, relihiyon, no? Dapat parehas sa ilalim ng ng socialist form of governance. Pati ang relihiyon dapat nandyan. Dahil kumbaga nawawala na tayo sa ating moral compass. Kaya kailangan ibalik natin yung relihiyon dapat nasusunod din ang kanilang mga meron silang isang role na dapat gampanan sa ating lipunan. Civil rights, yung ating mga LGBTQ, yung lesbian, gay, bisexual, transgender, yung community nila, ibigyan natin din ng kanilang karapatan. Kabahagi ng ating lipunan na silang lahat, among others, no? Institute o gumawa tayo ng mga batas that firmly curb corruption, yung talagang tunay na pumipigil ginigiba ang korupsyon sa anumang paraan, sa anumang forma, sa lahat ng sektor ng ating lipunan. Channel all government programs and projects to the churches. Ibig sabihin, idaan natin ang lahat ng programa at proyekto ng gobyerno dito sa mga simbahan, people's cooperative at saka mga association, yung mga cooperatives natin at mga associations ng ating mga kababayan. Yung youth organizations, idaan natin dyan, yung women's organization, yung seniors organization at saka mga PWD, dapat kasama sila dyan. Hindi sila maitsapuera. Wala dapat ma-discriminate dito. And other organizations, no? This will increase people's income, no? Tataas nito ang income ng ating mga kababayan at tumaas din ang kanilang kakayahan na gumastos o bumili, yung spending power nila, no? So, nang sa gayon, i-speed up din ito, pabilisan din ito ang economic activity, pabilisan din ito ang galaw ng ating ekonomiya sa lahat ng komunidad at sa buong bansa. So ang tema nito is to protect the interest of the people and the state. So proteksyonan nito ang interes ng ating mga kababayan at ng ating estado. So yun ang socialist form of governance. Yan ang unang prinsipyo, socialist. Ngayon punta tayo to protect the interest of the people and the state. Yan yung mga kailangan natin gawin dyan. Then dito tayo sa capitalism. Kasi socialist capitalism principle tayo .
Capitalism for the protection of legitimate businesses. Marami kasing mga bad capitalists, hindi legitimate ang kanilang mga businesses. So, dito tayo tumutok sa legitimate businesses, yung micro, small, and medium entrepreneurs, big corporations, foreign investors, yung malaki mga foreign investors, no? Yung mga mamumuhunan na galing sa ibang bansa, among others. Nang sa gayon ay masiguro natin yung abundance and prosperity through proper identification, no? Dapat tayo abundansya ang ating kabuhayan, no? Sa pamamagitan ng proper identification, i-identify natin, suriin natin, tingnan natin at magkaroon ng konsultasyon sa pamamagitan ng socialist form of governance at ang business sector sa mga bagay na nandun ang kung paano mag-regulate o deregulate, yung may regulation tayo o deregulation laws. Lalong-lalo na sa mga pangunahing bilihin na direktang nakakaapekto sa kabuhayan o survival ng ating mga mamamayan. Tulad ng mga bigas, pagkain, yon. So, alisin natin, eradicate natin ang corruption sa mga permits at mga red tapes, no? Yung mga permit dapat mabilis na lang. At saka sigurado, dapat hindi na natin sila pahirapan. Grant merits for business granting corporate social responsibilities transparently. Ibig sabihin, bigyan din natin ng merito itong mga negosyong, mga korporasyon na nagbibigay ng corporate social responsibility sa ating mga kababayan. At suportahan natin ang mga negosyo sa panahon ng economic financial crisis. Hindi pwedeng pabayaan dahil pinasilong nyo kami sa panahon ng tag-init, papayungan din namin kayo sa panahon ng tag-ulan. Ganyan dapat ang ating prinsipyo. Socialist capitalism principle. So, lumalabas niya na eradicate corruption on permits and red tapes, grant merits doon sa mga business sector, no? And ito'y tinatawag natin na two different entities working together hand in hand towards peace, progress, and prosperity for the Filipino people. So, magtulungan ang mga socialist at ang mga capitalist. Nang sa gayon, working together ng tulong-tulong tungo sa kapayapaan, progreso, at prosperity para sa ating mga kababayang Pilipino. So, yan po ang ating socialist capitalism principle. Punta naman tayo dito. Who can join the National Socialist Capitalism Movement? So, ito. Again, issue, leadership, logistics. Ito po. Tingnan natin, religious sector. Bakit una ang religious sector? Kasi kailangan natin ulit lagyan ng moral compass ang ating lipunan. Nawawala na kasi, kaya nakita natin puro droga, kriminalidad, pornography, galit dito, sobra na ang hatred sa ating society, yung mga galit-galit yan, yung politika sobra-sobra na, yung korupsyon, yung pagnanakaw, yung pagwawaldas, talagang siraan na. And that is why, kailangan natin ulit dito ang religious sector. Artist, media, social media. So, business sector, kailangan natin sila kasi siyempre capitalism, no? Contractor, freelancers, o ang FGF, yung Filipino Guerrilla Forces, ang ating OFWs, sandalan natin yan, ang ating modern day heroes. So, ang ibig sabihin nito, mga kababayan, pagka kayo ay nandyan, mga OFWs, atin ito, partido natin ito. So, all private employees, farmers, fishermen, traders, laang kawal, barangay health workers, medical, dental workers, teachers, academics, retired, active, no? All government workers, barangay officials, TODA, JODA, at other labor groups, MUPs, retired and active, survivors, dependents, court agents and employees, all engineers, scientists, IT sector, all rebel returnees, MN, NPA, etc. Yung LGBTQ, seniors, PWD, single parent, women's organization, IPs, student, youth, all employed and unemployed, and etc. Kung sino man ang may pusong gustong depensahan ang kanilang pamilya at ang ating bansa. So, tingnan natin dito. Bakit nga ba? Ano bang nangyari? So, ang mga sektor na ito kasi, yung sinasabi natin dito sa kulay pula, itong mga sektor na ito ng ating lipunan ay matagal ng biktima at pinahihirapan ng mga bad capitalists na walang dinudiyos kundi ang pera. Sa pamamagitan ng corruptions, law of supply and demand, smuggling, drug trafficking, human trafficking, lobbying for laws favorable to their interest. Pinakita na natin ito nung isang araw pa, no? So, pinalala pa ito ng panliling lang ng mga left-leaning groups at evil society groups na wala ring ginodiyos kundi ang kanilang ideolohiya at sariling interes.
Mga kababayan, socialist capitalism principle is our one and only hope to protect our citizens. Kailangan natin to. Kaya mamili tayo ng leader doon kanina. Nakita nyo naman, pinakita ko nung umpisa pa lang. No? So, dito, ano ang solusyon? There are choices now. May pagpipilian na ngayon. No? Pag OFW ka, ito ang partido mo. Pag galing ka sa ibang bansa at gusto mo nang mag-settle down, dito ka, at gusto mong sumali sa larangan ng iba pang mga larangan, nandito, meron kang partido. Naghihintay sa'yo kasi partido mo ito. Pag retirado ka, military or MUPs, meron kang pupuntahan dito sa partidong ito. Hindi yung ngayon. Tingnan nyo kayo sa serbisyo. Pag hindi kayo nagustuhan ng mga politikong inyong kung saan kayo na-assign, sandali lang kayo mapatalsik sa posisyon. Kausapin lang ang inyong mga namumuno sa inyo, abay, tanggal kayo sa posisyon. Bakit ganon? Pinaghirapan ninyo yan eh. Bakit ganyan ang nangyayari sa atin? Halos walang tinatawag na itong parang walang katiyakan. Dahil pag initan ka ng isang politiko, tanggal ka sa posisyon mo. Yun ang napakahirap dyan. Pero huwag kayong mag-alala, itong partido na ito ay tatanggap sa inyo pagkatapos ng inyong retirement or anuman ang inyong nanaisin pagdating ng araw. So, hinahanda namin ito para sa inyo kasi sayang ang inyong mga training. No? Napakatindi ng inyong mga training. Whether ikaw ay enlisted personnel or official, pareho kayo may training eh. Sayang ang inyong mga potensyal. Kung mauuwi lang yan sa wala, ang laki ng gastos ng gobyerno dyan upang i-train kayo, tapos pagdating ng araw, pag-retire ninyo, hindi na magamit. Kahit gusto nyo pang gamitin, wala naman kayong partido. Eto, magkaroon kayo ng partido. At siyempre sa lahat ng mga retired teachers, agriculturists, lawyers, lahat yan yung pinakita natin kanina, mga basta retirado kayo, kasali po kayo dito. No? Sa tingin mo ay gusto mo pang, kung pag-retirado ka, at sa tingin mo ay gusto mo pang sumabak sa ibang larangan, may mapupuntahan ka. Ito ang partido mo. Magkaisa tayong mga OFW, retired, reservists at lahat ng nabanggit na kasapi. Proven na ang ating track record at kabayanihan sa paglilingkod sa bayan. Disiplinado at matuwid. Isulong natin ang makatao at makabansang pamamalakad ng pamahalaan para sa ating mga mamamayan. Ipaglaban natin ang ating mga mamamayan at ang ating bansa. In union, there is strength. Dahil kung hindi tayo ang a-action nito, sino ang gagalaw para sa atin? Meron pa ba kayong ini-expect na iba? Impormahan ang lahat ng mga kabatch o classmates ninyo at kapamilya para suportahan ang People's National Political Party na may prinsipyong National Socialist Capitalism at ang layunin nito. Mga kababayan, ito'y talagang makakatulong sa atin dahil kung hindi ngayon, kailan pa tayo magkaroon ng iisang boses na magtatanggol sa ating karapatan at kapakanan ng ating mamamayan mula sa mga political capitalist at political radicalist na nandyan ngayon na pinamumunuan tayo. Tama na, sobra na. Kailangan na nating gumalaw. Kung maaari mag-join sa mga programa tayong lahat ng PNPP NSC. Imbes na magreklamo ng reklamo, umaksyon na tayo bago pa mahuli ang lahat, mga kababayan. So, ito ay isang panawagan natin na gumawa tayo dahil ito ay nasa legal na paraan. Imbes na magpunta tayo sa kalsada, may ginagawa tayong mga bagay na hindi maganda, mas mabuti kung ang reklamo natin ay nandyan sa politika, pasukan na lang natin yan, gumawa tayo ng sarili nating partido, at eto na ngayon, hilingin natin kung sino doon sa apat na gusto nyong mag-lead, sabihin nyo mamaya, at iparating nyo sa maraming tao. Ikalat nyo po ito, nang sa gayon ay makarating sa iba pang mga tao at makapili sila kung sinong gusto nilang maging leader natin sa People's National Political Party, National Socialist Capitalism. Okay? So, eto, tingnan natin. Ayan, Protector of the People. Etong tema natin, Protector of the People, ang ating tema. Yan yung ating bandila. Of course, may 3 stars. I love Pilipinas. So, I love Pilipinas, 1, 4, 9. I love
Pilipinas 149. Kung pwede mga kababayan, ito mismo, Protector of the People, may plug dyan, I Love Pilipinas. Kung pwede nyo itong picturean o ilagay sa inyong mga Facebook My Day page, kung ano man, i-post nyo po ito. I-post natin ito na kayo ay sumasang-ayon sa movement na ito ng Socialist Capitalism Movement, Protector of the People, I Love Pilipinas 149. So please, lahat na nakarinig, i-picture nyo ito, i-post nyo ito, at ipasa-pasa nyo ito. Ito yung Protector of the People, I Love Pilipinas 149. Ito yung PNPP, NSC, People's National Political Party, National Socialist Capitalism. Ayun, so ito nga, pangalawa. Pwede niyong piliin sa dalawa dito kung alin dyan. Yung isa kanina at saka ito. Nasa inyo na yan kung alin ang pipiliin nyo. So again, Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers Comment Opinion Assessment, PNPP NSC. So real talk lang. Yun yung pag-usapan natin. No? Shout out to the following: Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, Pinoy Survivor. Siyempre, si Ma'am Queenie Gulyem, nandyan yan. Lahat ilabas ko na lang. Hindi ko natatawagan ang inyong mga pangalan isa-isa dahil medyo hahaba na naman yung ating vlog. So ito, again, pinakita natin dito. Ito. Ayan. People's National Political Party. 'Yon ang ating itatayo. So kung sang-ayon kayo, ito. Shout out to the following: Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, Pinoy Survivor, UKSLTM, DIYKKB. Ito, bago, kaibigan natin to. Huwag niyong kalimutan, si Waray Waray OFW Talk Show. Panoorin niyo po siya. Lahat po na nanood dito sa atin ngayon, please, supportahan po natin itong lahat ng ito. Especially, si Waray Waray OFW Talk Show. Mga kababayan, talagang tumutulong din po sila. Ang grupo ni Waray Waray OFW Talk Show ay tumutulong po sa ating mga adhikain, lalong-lalo na yung para sa bayan, hindi lang para sa kanilang sarili. Actually, itong si Waray Waray OFW Talk Show ay isang OFW na nasa Spain. So, suportahan natin sila. At nang sa gayon ay magkaroon tayo ng continuous communication at tulungan bilang mga Pilipino. So, si Unfiltered Thoughts by Telma. At syempre, hindi ko kalimutan si Teacher Janice. Teacher Janice, na-shout out na kita. Talagang number 1 ka dyan sa taas. Natakalagay ang pangalan mo. So, si Rain Winter at ang iba pa dyan, shout out pa rin sa, yan, tingnan nyo na lang inyong mga pangalan. Si Ma'am Queenie Gulyem, Mamila Sumaylo, Sir Cecilio Mertalia Jr., nandyan sa UK, United Kingdom. Of course, si Ma'am Lynn Firm. Good evening to sa iyo, Ma'am Lynn Firm. At sa lahat, tingnan nyo na lang po ang inyong mga pangalan. Hindi ko nababasa lahat. Si Ma'am Mary Don from Arizona, NPG from Davao. Of course, Sir Orlando Sabala na talagang masugid nating taga-subaybay na mula dyan sa Australia. Sir, napakahusay ninyo. Thank you very much. Snappy yan si Sir Orlando. At ang iba pa, Jeronimo Boy Cupasos. Ayan, Commander My Love of Deputy Supremo FGF. Sir Colocoy, so andyan lahat ng pangalan, no? Ayan, si Chris Tumabiene, My Comsports, si Uniros Esquibal, si Mer, no? Yung Mer, mga kasamahan natin dyan, at iba pa. Si Henrik Abad, ayun. Si Kuyang, ayan, mga kaibigan natin. So, eto pa, Jason Santos, Tina Roa. So, tingnan nyo na lang po ang inyong mga pangalan. No? Next time ay siguro babasahin ko na ito. For now, ay ganito lang muna. So, mga kababayan, yun nga, ang pakiusap natin, kung pwede po, kung hindi man kayo makapag-comment kung sino ang inyong napili doon sa mga leaders na gusto natin, kung maaari po, mag-like po kayo para makita natin na lahat ng nanood ay pabor dito sa ating itinatayong People's National Political Party na may temang National Socialist Capitalism, na kung saan ito ay para sa atin. This is the last hope of our people, para matulungan natin sila. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa lahat. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas, and God bless everyone.